Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako po, eto na. Nagkagulo-gulo na. Talagang it's getting worse na mga kababayan. Update ho tayo rito sa usapin kaganapan ho rito sa ginagawang pagdinig ho ng Blue Ribbon Committee dito ho sa anomalyang flood control budget issue scandal na kung saan talagang habang tumatagal ho ang ginagawa nilang pagdinig hearing dito ay talagang parami ho ng parami ang nadadamay ho, iba't ibang individual, iba't ibang politiko ang nadadamay. Isa sa pinaka-controversial ho mga kababayan, mga ka-analyze, nung ito'y bigla na lang sumulpot, ito hong dating militar na si Orly Godesa. Tama ba? Godesa. Na hindi ho alam kung saan ho napulot ho yan ni Senador Marcoleta, mga kababayan. Sabi nga ni Senador Lacson, nagkagulatan daw ho dyan sa Senado, dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi man lang daw ho siya nasabihan bilang namumuno dyan ho sa committee na yan, dyan sa Blue Ribbon Committee na yan na may dadaling aso tuloy, sorry po. Sorry, kakamali Madami kaming aso. Hindi man lang ako may sinabi ito si Senador Marcoleta na may dadaling siyang witness. Na meron siyang bibit-bitin tao nung araw na yon, sa pagdinig na yon nung nakaraan. Ito na mga kababayan. Nako, ano kayang masasabi rito ni Senador Marcoleta? Parang ngayon lang ho mangyayari ito ano ba to? May makukontempt bang senador? Nako po. Pakinggan nyo ho itong sinabi ho, diretsahan, lakas ho ng loob, diretsahan, prangkahan, lakas ng loob ho, na sinabi ho ni Senador Pampilo Lacson ho rito sa ginawang interview sa kanya ho rito sa DZMM Teleradyo. Pakinggan nyo ho. Custody of Senate. Yes, nandiyan pa rin sila. Except si Yusek Bernardo, hindi naman kasi na-contempt Walang nag-move na, walang nag-submit ng motion para siya i-contempt. So, libre siya, actually. Pero, I think na may usapan sila na under protective custody siya ng WPP o ng DOJ, for that matter. Si Guteza, sir, si Orly Guteza, hindi naman siya kinontempt, di ba po? Parang he was allowed to go home. Yes, hindi siya kinontempt. Wala rin nag-motion. Okay. Pinatawag siya sa DOJ, yun ang huli naming nabalitaan, pero hindi siya sumipot. Hindi pa talaga si Godesa Orly nung araw din, hindi talaga i-contempt ito. Parang walang kabahid-bahid na kasinungalingan kasi siya nung mga araw na yan. Parang bidang-bida siya Diba? Ibit-bit pa ho siya ni Marcoleta. Kaya akala mo talagang buong-buo ang kredibilidad nitong taong ito. Nagsimula lang naman ito nung nalaman ho, nabuking, na kung saan ay yung bit-bit niyang apidabit na binabasa niya, yung notaryo, peki daw, at yung abogadong nakapirma doon, dinidinay din ho ng abogado nung Rose na hindi niya raw signature yan, hindi niya raw pirma yan. Pero nung habang napoproseso ho, habang dinidinig ho itong hearing na ito, nung nakaraan sa Blue Ribbon Committee, itong mga netizen ay nagdududa na ho rito kay Orly Godesa kasi may eksena ho doon na kung saan putol-putol yung binabasa niya, hindi niya na raw makita. Syempre, pagdating sa ganun, parang yung manonood, parang ang dating mo inconsistent ka. Para bang hindi ka sigurado sa mga ginagawa, binabasa mo. Tapos may time na nagtatanong si Senador Erwin Tulfo kung ilang beses siya nagdala ng pera. May sumesenya sa likod ni Erwin Tulfo na ganyan. Hindi malaman kung sino yon. Abogado yata yon. Tapos sabi niya sa affidavit niya sa bandang huli, kailangan niya ng witness protection program, mapasa ilalim siya ron. Dahil delikado ang pamilya niya, pati siya. Pero nag-uusap na sila ng Baton de la Rosa, nagyabang, di niya raw kailangan ng proteksyon. At may baril naman daw siya at may mga taong kayang makipaglaban para sa kanya. Sumingit si Senador Marcoleta na meron kaming programa rito sa Senado na parang itatago muna siya ron. Sabi niya, ayaw niya, di niya kailangan at ayaw niya na makastorbo. Iba yung binabasa niya sa affidavit doon sa mga pinapaliwanag niya pag wala siyang hawak na papel.
Kaya nga sabi ko, sa isip ko lang naman ha, sigurado bang gawa mo yung affidavit mo na yan o binigay lang sa'yo? Tapos siya yan din pangalan mo, pinirmahan mo na, tapos binasa mo na dyan. Oh. Diba? O, ang mahirap niyan nung binigay sa'yo, meron na rin pirma ng abogado. Ikaw na lang ang pipirma. Oh. Pag sinabi, hindi naman pwede yung Chris Ulo. Kaya kinakailangan, pwede siyang humarap dun. Ginagawan nga ng ano kung ano man ang plano nila Nagtataka pa kayo kung hindi pwede gawin yun milyon-milyon, bilyon-bilyon pera na nga nawawala sa Pilipinas. Tapos yung ganung gawain, hindi pwedeng magawa pa. Oh. Dinidinay ng abogado Hindi niya raw pirma yun, hindi niya signature. Saan ginawa yun? Saan pinroseso yun? O, tuloy natin. Opo. And speaking of Ginoong Orly Gutesa, Senator, medyo mabibigat din po yung kanyang mga binitiwang testimonya doon sa ating pagdinig. Pero it turns out na hindi daw po pala acknowledge nung abogado kung saan ni-notarize yung kanyang mga statement. Paano yun, Senator? Yes. Napag-alaman ko na kasama pala sa function ng executive judge, in this case, City of Manila, kasi Ermita, Manila yung address noong ni Atty. Spera. So, kasama pala sa function niya yung mag-imbestiga ng violation ng mga dokumento patungkol sa yung pagnonotaryo, yung mga notarized documents. So, ipaubaya namin yung aspeto na yon para malaman kung totoo bang sinasabi ni Gutesa na humarap siya sa notaryo publiko at kontra naman sa sinasabi noong sinasabing nag-notarize na hindi. So, i-resolve yun ng executive judge, si Judge Carolina Sison, no? Apo. Siya yung executive judge sa Manila. Makikipag-ugnayan kami sa kanya. Titingnan namin kung makakakuha kami ng kopya sakaling ma-resolve niya yung issue na yon. Ang dinig ko nga, early next week, magpapalabas siya ng mga subpina kay Gutesa. In fact, pinakuha niya yung address ni Gutesa kasi wala doon hindi niya makita sa affidavit. So, binigyan namin sa opisina niya yon at mag-i-issue ng subpina kay Gutesa, kay Atty. Spera, and probably, pati kay Senator Marcoleta kasi siya yung nagpresenta sa kanya bilang testigo. Kumbaga, Nako, putik. Ayan, maliwanag ho, mga kababayan. Mabibigyan ho ng subpina. Ito hong si Orly Gutesa. Ito rin hong abogado na nagdi-deny na hindi niya raw ho signature pirma yung nando doon sa affidavit ni Orly Gutesa. Itong Spera, Atty. Spera, bibigyan ng subpina. Ito matindi. Parang ngayon lang mangyayari ito Mismong senador, mismong kasama dyan sa Blue Ribbon Committee, judge din dyan, mabibigyan din ng subpina si Senador Marcoleta. O ibaba kaya ni Senador Marcoleta ang kanyang sarili? Parang ang mangyayari dyan, kung tama ba ako next week, si Marcoleta ay magiging parang hindi ba siya dyan para magiging judge or membro ng Blue Ribbon para magiging resource person? At kapag nagsinungaling, pwedeng ma-contempt. Baka po na ako. Bibigyan to ng subpina Ibig sabihin, gigisahin siya rin. Ibig sabihin, interrogate siya dyan. Ibig sabihin, i-cross-examine siya dyan. Parang lumalabas, uupo siya dun sa kahanay nila Gutesa. Lumalabas tong araw na yun, hindi muna siya parang judge doon sa Blue Ribbon. Parang lalabas sa resource person. Nako. Kasi siya nagbitbit ano kaya masasabi rito ni Senador Marcoleta? Bibigyan siya ng subpina. Ang pangit pakinggan Senador, membro ng Blue Ribbon Committee. Kumita tuloy. Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee. Senador. Bibigyan ng subpina. Paano pag halimbawa nararamdaman nyo, nagsisinungaling si Marcoleta? Ibig sabihin, merong hahain dyan ng contempt order?
Kasi mga kababayan, lumalabas, sagutin ito ni Marcoleta kasi siya nagbitbit dyan. Siya nagpakilala dyan. At take note, ulitin natin. According kay Senador Pampilo Lacson, nagkagulatan dyan sa Senado, dyan sa Blue Ribbon Committee hearing, pati siya, bigla na lang daw may binitbit na tao ito. Yan si Orly Godesa, na hindi man lang daw siya binigyan ng timbre. Wala man lang paalam. Inupo na lang doon, pinakilala. Tapos may bitbit na apidabit na putol-putol. Tapos iba-iba sinasabi, conflict. Nako, mukhang maganda ito Ano kayang gagawin palusot dito ni Marcoleta? Sana Marcoleta, magsabi ka ng katotohanan Baka makakontempt ka dyan. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.